Magandang umaga po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon pong umaga, eto, starting na po tayo ng ating patubigan dahil grabe na po ang init, tsaka siyempre mabilis na rin po matuyo ang ating lupa. Yan. Ito po yung ating patubig gamit ang ating diesel. Po yung ating mga PVC para po yung ating tubig ay dire-diretso sa ating pong kalamansian. Sobrang tuyo na po ng ating kalamansi, kaya kailangan na po natin mga katiba po ng ating patubig. Yan ang gusto po ng kalamansi, yung paagos na ganito. Yan, para po maprotektahan po natin itong mga buko. Siyempre magpapanibago ulit yung labas ng bulaklak yan. Yan. At merong ganitong tubig mga katribya, buhay na po ang kalamansi po ninyo. Di man po siya ganong kalakasan, pero malaki tulong po nito sa ating kalamansi. Ayan, no? Siyempre sasabayin na rin po natin ng sabog ng pataba dahil para po magpanibago ulit siya ng bulaklak. Bagamat may mga lumulusot na rin po ng mga bulaklak, ay pampakapit din po ito ng ating mga bunga dahil doon po sa mga gaholi natin, saka po yung mga maliliit na mga buko. O yan, o nalusutan tayo ng isa na itong kalamanda rin Iyari mamaya yan. Ito na po yung ating sasabog na pataba, yung pumpino, tsaka itong ating organic galing po kay Mr. Marvin. Ito po ay pangalawang sabog natin. Ito ay pangalawang batch po ng ating pagpapabulaklak ng ating kalamansi. At siyempre kasabay na rin ito pang suporta doon po sa ating bunga. Importante kasi mga katribya na sa patubig natin, kailangan na po natin siyang supplyan po ng ating abono. Tapos magpo-foliar din tayo after po natin na matubigan po ang ating kalamansi. Medyo tatanghali po tayo ng ating pagpapatubig dahil nagkaroon po ng isang, siyempre naninibago ulit tayo sa pag-iistila po ng makina at saka po ng pagpapalabas po ng tubig. Pero ganun pa man, ayan, yan po ang ating tatrabahuin po ngayon buong maghapon at hanggang bukas. Ito rin po ang ating gagawin, magpatubig at maglagay po ng ating abono. Natin yung granules po ni Mr. Marvin tsaka po ni Opino para hindi po masyadong maalikabok, kasi may kuwang kasi ito yung parang pulverize. Tapos pagka nalagyan natin ng pino, magbubuo siya para magibaganda po ang templada. Yan naman po ay pang suporta na rito sa ating mga bunga at syempre para naman po sa ilalabas ulit po ng panibago pong bulaklak. Galing magbahay ng anay niya. Na-staka lang na itong nitong oro meron na kagad silang kuha. Baka merong queen yan. Wala mo kasi ilalim yan. Yan ang malakas sumira ng lupa. Malakas mag-alsa na. Ay, mag-alsa para ng lupa. Magtaas ng lupa. Galing na, parang kuha naman siya. Putakte. Ambahan putakte. Parang niwa niya nasa gitna. Ayun, queen. Saka Sabihin ba? punso yan, hindi na punso. Yung punso niya. Kaya yan, gumagawa na sila ng pundasyon. Yan, umpisa na po tayo ng ating pagpapatubig mga katribya. Sana natin.
Dahil tag-araw na, tag-tuyot. Diretso ba? Ah. Hindi magiging diretso yan eh. Kikiwal yan. Ito. Lilipat na po natin ang ating tubig. Layo ang ating tinutubigan. Diretso yung agos. Mga supungan po na yan, tatalian po natin ng goma para tuloy-tuloy po yung tubig dito sa ating palamansi. Para dire-diretso po doon sa dulo. Yung tubo po na itong ating PVC ay D3 po siya. Wow, lilintog ngayon ito yung ating mga bungang maliliit. Para maiwasan natin malaglag, kailangan busog po sa ating tubig ngayon po tag-init. Panahon na tayo mga katripa po ng ating alagaan. At siyempre magiging busy na rin po tayo ngayon sa ating po pagkakalamansi. Kaya doon po sa ating mga ka-farmers, tuloy-tuloy lang po ang inyo pong panonood at marami pa kayo pong malalaman. Yan po ang importante po sa kalamansi mga katribya, yung paagos po na ganito. Ngayon kaya po tayo nagpapalagay rito sa gitna po ng parang pilapel para lahat ng tugon nun puro sa kalamansi. Hindi po siya naglilipat-lipat. Kaya noong bata pa itong ating kalamansi, pinataman natin po ng sili para pumaararuhan. Tapos hindi po masayang ang pagitan. Ngayon malalaki na po ang kalamansi, kaya hindi na po natin tataniman itong pagitan na ito. Diretso na po tayo, concentrate lahat po sa kalamansi. Kaya yan. Hanggang sa ito ay tumagpos po doon sa dulo. Tsaka po natin ngayon siya ililipat para sa kabila naman. Yan. Kaya ang ating trabaho, tubig at saka ilagay ng abono. Kita naman ninyo, napakaganda po ng pagkaberde ng ating kalamansi. Tapos ang dami pang bunga, ang dami pang mga lumulusot po na bulaklak. Ayan, another batches po yan pang Pebrero tsaka po Marso yan. Yan po ang ating bulaklak na ito. Ngayon halimbawa kayo po ay magtutubig po ng December,
Pang April naman yon, mga siguro mga first week o second week ng December ka magtutubig, April po ang iyong harvest. Ito hindi na po kasi aabot itong atin ng pang December, kasi pagka po December na, tutuyo na po yung ating kalamansi, malalaglag po ang bunga. Kaya obligado na po natin itong tubigan dahil meron po siyang bunga na daladala. Ngayon nasa kanya po yan, magbulaklak siya, di siya magbulaklak, wala pang problema dahil meron na siyang sunong na bunga. Kaya additional na lang po natin yung ilalabas sa bulaklak nito. Kaya continuous po yung ating pag-aalaga para continuous po ang ating pag-harvest monthly. So, lalagay tayo mga katribya ng abono. Second na lagay. Tayong dalang kutsilyo, itong ating pagtanggal ng tali. Meron tayo ngayong pino. Gaya po ng dati, ihahalo po natin yung granules po ni Mr. Marvin tsaka po no pino para hindi po masyadong maalikabok, kasi may kuwang kasi ito yung parang pulverize. Tapos yung pagka nalagyan natin ng pino, magbubuo siya para magibaganda po ang timplada. Yan naman po ay pang suporta na rito sa ating mga bunga, at syempre para naman po doon sa ilalabas ulit po ng panibago pong bulaklak. So, ito na po yung ating lalagyanan ng bakol, at dyan po natin ngayon nilimix yung pong ating abono. Okay, trabaho muna tayo mga katribya, tapos maya maya ilipat natin ulit po yung ating pong patubig. Lagyan na tayo ng ating organic, saka po natin ito ngayon ihahalo. Pwede nyo rin mga katribya po palahin, pwede rin pong ganito ang gawin. Kung saan po kayo nadadalian, nabibilisan, wala pong problema. Importante meron kayong halo.
Iba naman kasi mga katribya, uunahin po yung organic, susunod yung ating kawan, yung pino. Yan lang, balik-balik kayo. Eto, di na kayo babalik dahil magkahalo na siya. Ayan, maganda na po yan, no? Wala na yung pulverize nya. Nakakuha na po siya ng ating pino na haluan. Okay, pwede na tayo uli ngayon mga trivia ng ating pong pagsasabog ng ating abono. So follow up ganito di naman po maramihan ng ating lagay, parang pantustos lang sa kanya pong pagkain, kasi pangalawang sabog naman natin to. That yung lahat po no madadaanan po ng ating tubig, yun ang ating lalagyan. Huwag po kayo maglalagay sa matataas na dako na hindi madadaanan ng patubig, sayang. Magkakaroon rin ito mga triba ng pagbubulaklak. Makikita nyo po ang magiging resulta uli ng ating sabog na abono. Pag ganito kasi malalaki na ang kalamansi, okay na yung ganitong kabilaan, parang sabog tanim o sa sabog sa palay. Yung ating matubigan. Diretsuhin na natin ang ating pagsasabog. Dahil tutubigan naman po lahat yan. Tuyo na lupa mga katribya. Kaya yan ang importante sa ating kalamansi, ang patubig. Tapos yan, lagay tayo ng ating pataba. Marami kasi tayo rito mga katribya, mga maliliit na bunga puno ng ating nilagay na pataba noon. Kaya to follow up tayo. Yung naliliman po ng ating sampalok, pinaputol na natin. Ayan, naging kahoy na siya ngayon. Ayan, may mga bulaklak pa yung kalamansi.
Nung nakaraan kasing bagyong Karding, bumagsak yung sampalok. Yan, nabagsakan po yung ating kalamansi. Yun, napatay niya ire. Ito, natira. Inabuhay naman. Kailangang bumawi ang ating kalamansi. Dahil pong bulaklak, hindi pa nalalagyan ng pataba meron na siyang bulaklak, lalo na ngayon pang matutubigan. Kahit wala pong sabog ng abono, basta't po nabusog ng tubig, ngayon pong tag-araw, mamumulaklak ang inyong kalamansi. Maliban na lamang kung kalamansi ninyo ay seedling. Kasi seedling ay talagang 8 years bago nyo makita ang bunga. Dahil itong mga bunga, mga buko, pang suporta ating bunga. Sunod naman yan ang ating herbicide. Ang herbicide naman natin, sigurado pag labas po ng mga damo na bago, dahil galit na galit po ang damo ngayon yan yung nabasa. Kabilaan ating paglalagay ng abono tsaka organic. Sarap po mag-alaga ng kalamansi, mga katribya. Ganyan po ang ating ginagawa, ang ating trabaho, basta't alam nyo ang gagawin. Okay, tapos na tayo doon sa isa natin bakol. Another kuha ulit tayo, mga katribya. Samantalang ang ating tubig naman ay continuous. Maganda po maglagay po ng pataba pagka rin nagpapatubig. Yun natawag po namin na sabay. Sabay ang tubig, sabay ang abono. Di ba aling mapending lang po ng isang araw po ang paglalagay natin ng, o kaya mapending po yung patubig ninyo ng isang araw sa lagay po ng abono. Huwag lang po abutin po ng mga ilang araw, isang linggo, dahil yung pong ating abono ay sumisingaw. Nakukuha po ng araw po yung ating pataba. Pero pagkasabayan po natin ng ating patubig, ang ating pong abono, lalong mas the best, mas maganda. Para kain na kain kaagad po yung abono nyo plus po yung patubig. Balik ulit tayo ulit.
Matagal umagos po mga katribya po ng ating patubig. Kasi tuyo na siya. Maganda po ito, yung basta't yung paagos po yung ating pagpapatubig para at least matagal po ang basa. Ganito po kami mga trivia pagka mo papatubig po sa kalamansi, hindi naman po kailangan hanggang tuhod. Basta't importante dyan, yung siya po ay mabasa, maagusan, kagaya nito. Yan. Ito po yung ating pinaka-pilapil dito sa gitna para po at least diretso po ang daloy po ng tubig natin sa ating kalamansian. Yan. Yan, nagkakaroon rin po tayo ng harang para mabusog po yung ating kalamansi. Ito na nga yung mga bunga ng ating sinusuportahan. Kailangan po kasi ating pong mabusog ito ng tubig para hindi po malaglag po ang bunga. Kasi di naman po natin ito kailangan tigangin dahil meron na tayo mga bungang kalamansi na kung saan ay ating pong palakihin. Saka meron na siya pong mga bulaklak na lumulusot. Ayan. Ito po kasi, tutubigan po natin ito ng nasa 2 araw na mahigit. Maghapon, ating pong pagpapatubig kaya hindi po talaga biro ang magpatubig ngayon pong tag-araw. Lalo ng ganyang basal, talagang mahigpit. Kumbaga, talagang bago dumaloy po yung tubig do sa kabila, bubusugin niya muna yung susunod. Kaya by next na patubig natin, medyo ginhawa na siya. Kaya lang, ngayon talaga medyo madugo dahil natigang siya mga katribya. Tagal po kasi hindi po umulan. Kaya yan, sa mga magkakalamansi, ito ang number 1 po natin, kailangan source of water. Tingnan niyo po. Yan ang bunga ng ating kalamansi. Pang December, pwede na po makakuha sa December yan. Kung gusto natin na medyo malaki-laki siya, pwede natin paabutin po ng January. Sa January, mga katribya, yan ay makukuha na siya. Lalaki na. Namatay rin po yung ating white flies doon po sa ating gamot. Ayan, napatay siya. Kasi po pagka hindi po natin ito in-spray, wala na. Papatayin yan. Ayan. Yan po yung mga white flies. Sumisira po sa bunga yan, tsaka po doon sa dahon. Laking ginhawa po ng ating kalamansi, mula po ng ating siyang matubigan. Dito po, sinabog po natin dito mga katribya po ay 2 pong pino tsaka 2 organic. Sa ating 700 puno, mayroon naman tayong sabog na una. Pang suporta lang po natin siya para po doon sa ating pagpapatubig, mayroon siyang pabaon. At saka pampakapit na rin yan ng ating pong mga bukong, mga maliliit. Gaya niyan. Marami po ito. Pagka nagtuloy yan baka po makapagtukod pa tayo nito hindi bali po magtukod. Marami pong bunga. Kaysa naman doon sa tumatayog ang kalamansi natin, wala pong bunga. Sayang ang panahon, hindi po tayo kikita. So mga katribya, ito lang po ang ating pong vlog. At minsan pa po, gaya po ng dati, ako po si Gabriel Bunag at lagi nang tatandaan. Karunungan at kaalaman, katumpa sa kaymanan. Thank you for watching. God bless all. Kita lang po tayo po bukas para sa susunod po natin vlog. Bye-bye.